Sa kampo ng Detention 15, ang matandang tagapamahala ay nagtataka nang marinig niya na ang kaso ni Yuzi ay direktang ililipat sa Ministry of Defense para sa paghawak. Sa gitna ng kalituhan ng kanyang boss, inihayag ng kanyang tauhan na ang lahat ay tila may kaugnayan sa misyon ni Yuzi noong siya ay nasa militar pa. Bago siya nahatulan at dinala sa kampo ng detention, hindi basta-basta babae si Yuzi. Ayon sa kanyang salaysay, bata pa lamang siya ay nasa militar na siya ngunit lumabag siya sa ilang mga patakaran, kaya siya ay nakulong. Nang mabalitaan niyang malubha ang kalagayan ng kanyang ina, isinantibi ni Yuzi ang lahat at tumakbo pauwi upang bisitahin ito. Gayunpaman, hindi na ito nakaligtas, at habang tumatakas, nakilala niya sina Ziren at Agen. Sa pagkakarinig nito, nagtanong si Agen kung anong pagkakamali ang nagawa ni Yuzi para ikulong siya sa murang edad. Siyempre, may mga dahilan para dito. Ipinaliwanag ni Yuzi na ang misyon niya bago siya maaresto ay protektahan ang isang mahalagang siyentipiko mula sa China. Ngunit ang totoo, siya ay nasangkot sa paglabas ng mga pambansang lihim, partikular na tungkol sa siklo ng pagsabog ng Bulkang Baekdo. Inilarawan ng babae ang mga nakaraang siklo ng pagsabog ng Bulkang Baekdo sa mga nakaraang taon. Ngunit hindi sapat na dahilan ang pagkakaroon ng siklo ng pagsabog ng bulkan para arestuhin si Yuzi. Ang naglagay sa kanya sa ganitong sitwasyon ay ang kanyang kaalaman sa pambansang lihim na sa taong iyon, magkakaroon ng malaking pagsabog ang Bulkang Baekdo ng Hilagang Kimchi. Ngunit hindi kailangang mag-alala sina Ziren at Agen sa ngayon dahil sa kasalukuyan natuntun na ng isang ahensya ng satellite ng gobyerno ang kanilang lokasyon mula sa mainland. Sa kabila ng pagkasorpresa, matagumpay na natukoy ng search team ang kinaroroonan ni Ziren sa isang isla na nasa teritoryo ng ibang bansa. Nang maipasa ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Ziren kay Soyong, mabilis na ipinadala ang mga larawan ng massacre ni Ziren sa mga pinuno ng Hilagang Kimchi. Maaaring sabihin na pansamantalang nakatayo sa tuktok ng Timog Kimchi si Soyong sa sandaling ito, at nais niyang ipaalam sa kabilang panig ang presensya ng dalawang halimaw na nasa lupain ng Hilagang Kimchi. Sa pamamagitan ng footage na ito, nais ni Soyong na ipaalam ang presensya ng dalawang halimaw, isa na nagkakalat ng sakit at isa na may kakayahang pumatay ng buong hukbo. Ngunit para sa isang tao na nakuha ang kapangyarihan sa pamamagitan ng kudeta, hindi kapanipaniwala ang mga salita ni Soyong sa leader ng Hilagang Kimchi. Tinuwanan ng kanyang katunggali ang ideya na ang tinatawag na mga halimaw o ang pinagmulan ng nakakahawang sakit ay mga taong ipinadala lamang mula sa Timog Kimchi, at ito ay isang kasinungalingan na ginawa ni Soyong. Nang marinig ito, agad na sumagot si Soyong. Hindi sila ipinadala ng Timog Kimchi kundi tumakas, at anuman ang kanilang natuklasan, wala itong pakialam ang leader ng Hilagang Kimchi. Ang kailangan niya ay kabayaran mula sa Timog Kimchi dahil kung totoo ang sinabi ni Soyong, hindi maaapektuhan ang Hilagang Kimchi. Bukod dito, ang halimaw na iyon ay tuluyang maaayos ng Hilagang Kimchi, kaya't hindi garantisado ang kabayaran, di ba? Ang alok na ito ay nagduda kay Soyong, kaya humingi siya ng pahintulot na magpadala ng mga tropa sa isla para kumilos. Paano papayagan ng isang leader ng bansa ang hukbo ng kalapit na bansa na pumasok sa kanyang teritoryo? Agad na tinapos ng leader ng Hilagang Kimchi ang usapan at sinabi kay Soyong na mag-isip ng mabuti tungkol sa kabayaran. Nabigo ang mga negosasyon ni Soyong. Para sa leader ng Hilagang Kimchi, nang maging mahirap ang mga bagay, bigla siyang nagkaroon ng isang matalinong hakbang. Kahit nakita lamang niya ang nasa videotape bilang produkto ng paggawa ng pelikula, ang pagsisikap ni Soyong na manipulahin ang opinyon ng publiko pagkatapos ng kudeta, ang dalawang especially iya mula sa Timog Kimchi ay magiging perpektong mga scapegoat para takpan ang malaking pagsabog ng Bulkang Baekdo ngayong taon. Sa huli, mabilis niyang inutusan ang Special Unit 649 na magdiploma. Bumalik sa grupo ni Ziren, pagkatapos marinig ang kwento ni Yuzi, nagtaka si Agen kung bakit hindi tumakbo ang babae patungong Timog para maghanap ng kanlungan. Isang snap lang ng daliri ni Agen, at si Ziren ay mag-aalaga kay Yuzi agad, kaya bakit pa siya mananatili kung siya ay isang kriminal? Bagamat mahirap, kailangan ni Yuzi na mabuhay. Kahit papaano niya ito gawin, kailangan pa rin niyang magkaroon ng lugar na matitirhan. Dahil iyon ang laging ipinapayo ng kanyang ina sa kanya. Malapit ito sa sitwasyon ni Ziren, ngunit mas malungkot pa si Yuzi. Hindi niya nakasama ang kanyang ina noong ito ay namamatay, kaya kahit sa ngayon, kapag ang kanyang buhay ay marupok, sinisikap niyang tuparin ang pangako sa kanyang ina. Ang mga taos-pusong salita na ito ay nagpakilos kay Agen upang himukin ang babae. Si Ziren ay nanatili pa ring walang imak. Ngunit higit sa kanino man, nauunawaan ni Ziren ang sakit ni Yuzi. Ngunit wala siyang panahon upang magnilay dahil naramdaman niya ang presensya ng maraming tao na dumarating mula sa malayo.
Upang gawing mas malinaw ang lahat, hinawakan ni Ziren ang dagat upang kumonekta rito at natuklasan niyang may kabuuang 48 tao ang paparating sa isla. Nang marinig ito, agad na inisip ni Yuzi na ang mga tao ay dumarating upang arestuhin siya, kaya pinayuhan niya ang tatlo na tumakas bago maging huli na ang lahat. Sa pagkakita na ang babae ay tila takot na takot, pinayuhan ni Agent si Yuzi na kalmayan ang kanyang sarili. Ngunit sa pagdating ng militar, walang sino man ang maaaring manatiling kalmado. Sa sandaling ito, tunay na napakatindi ng tensyon kay Yuzi. Upang mapawi ang kanyang mga alalahanin, pinatatag ni Ziren na tutuperin niya ang pangako na ginawa niya sa ina ni Yuzi. Siyempre, alam ng babae na si Ziren ay napakalakas, ngunit nararamdaman pa rin niya na ang mga aksyon ni Ziren ay labis na mapusok dahil ang kapangyarihan ng militar ng Hilagang Kimchi ay hindi basta-basta matutumbasan ng isang tao. Ngunit iyon ay pananaw lamang ni Yuzi. Alam din ni Agen na para kay Ziren, ang lahat ng ito ay parang pinapatay lang ang mga lamok. Upang mapanatili ang kapanatagan ng babae, buong tibay na sinabi ni Ziren na walang sino man sa mundo ang maaaring pumatay kay Yuzi sa islang ito. Labis na nagulat ang babae sa narinig, ngunit ang susunod na mga pangyayari ay mas nagpakagulat sa kanya dahil makalipas lamang ang isang buwan, ang isla na ito ay tinawag na Execution Island o Blood Island, at naging isang kontrobersyal na isyu sa buong mundo. Bumalik tayo bago ang pagsiklab ng digmaan, sa kabila ng kaalaman na hindi ito gusto ni Agen, wala nang ibang pagpipilian si Ziren. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang buhay ni na Agen at Yuzi, kaya kung sila ay nasa panganib, muling papatayin ni Ziren. Nang walang reaksyon mula kay Agen sa kanyang sinabi, nagsimula na si Ziren ng kanyang massacre sa ibang lugar. Habang nag-e-enjoy sa isang tasa ng tsaa, bigla na lang nakatanggap ng impormasyon ang leader ng Hilagang Kimchi. Ganap na nabigo ang Air Unit 649 sa kanilang misyon na alisin ang dalawang especially iya mula sa Timog Kimchi. Agad siyang nagpunta upang makipagkita sa nag-iisang nabubuhay na sundalo pagkatapos ng madugong labanan kay Ziren upang kumpirmahin kung totoo ang halimaw sa nakaraang footage. At tunay nga, ang mga hinala ng leader ay nakumpirma sa salaysay ng sundalo. Nang lumapit sila sa deserted island, nakita niyang inilagay ni Ziren ang kanyang kamay sa dagat, at bigla na lang lumitaw ang maraming alimpuyo na agad na nilamon ang lahat. Balik sa simula ng laban kasama ang grupo ni Ziren, sa pagkakita ng tagpong ito, si Yuzi ay napanganga na lang sa pagkagulat, hindi alam kung anong estratehiya ang ginamit ng lalaki. Tahimik lamang ang mukha ni Ziren habang siya'y lumikha ng ilang alimpuyo. Ano bang dapat ikagulat sa pang-araw-araw na buhay? Oo, si Agen ay hindi nagulat, ngunit si Yuzi ay hindi makapagsalita sa ginawa ni Ziren. Sa isang banayad na paghaplos sa tubig, tuluyang napigil ni Ziren ang hukbo ng kalaban. Alam ito, binago ng pinuno ang kanyang estratehiya at nagpadala ng mga puwersa sa himpapawid, ngunit sinangga ni Agen ang lahat. Sa impormasyon na nakuha mula sa isang nahawaang tao, binalaan niya si Ziren tungkol sa estratehiya ng kalaban sa aerial combat. Nang marinig ito, napagpasyahan ni Yuzi na sila'y patay na, dahil kung gagawing dagat ng apoy ng kalaban ang lugar na iyon, wala nang paraan para sila'y makaligtas. Ngunit walang ganoong eksena, ang ilang ibon na lumilipad sa himpapawid ay hindi nakatakas sa mabilis na mata ni Ziren. Sa isang iglap, tinapos ni Ziren ang elite na hukbo sa himpapawid, na ikinabigla ni Yuzi. Sa puntong ito, malinaw na sa Hilagang Kimchi na ang video na ipinadala mula sa Timog Kimchi ay totoo. Gayunpaman, matigas pa rin ang pinuno at tumangging makipagtulungan. Sa pagkakataong ito, nagpasya siyang patayin si Ziren gamit ang mga drone na walang piloto na may dalang mga biolohikal, kemikal, at radioaktibong armas. Akala ng pinuno na hawak na niya ang laban na ito. Ngunit sa realidad, mayroong kakaiba dahil walang kahirap-hirap na nagpakalat si Ziren ng mga nakal-alasong substansya gamit ang ilang simpleng galaw na nagpadala ng libu-libong buhay sa kanila. Habang sina Agen at Yuzi ay nasa kalagitnaan ng pagkabigla, biglang nagpanik ang mga sundalo dahil sa isang malakas na bug zone ng hangin na hindi maipaliwanag na naghatid ng maraming nakal-alasong substansya patungo sa kanila. Para maiwasan ang epekto nito, inutusan ng kapitan na maglunsad ng mga missile para mabilis na tapusin si Ziren at umalis mula sa ulap ng lason. Ngunit bago pa sila makakilos, ang mga bato ni Ziren ang tuluyang sumaire sa kanilang lahat na nagmarka ng ganap na pagkabigo ng Hilagang Kimchi. Tila lahat ng bagay ay hindi na kayang kontrolin ng pinuno. Sa kawalan ng ibang paraan para makuha si Ziren, kinailangan niyang humingi ng tulong sa puwersang militar ng China. Nagpatuloy ang tensyon sa panig ng Hilagang Kimchi. Para kay Agen, kung magpapatuloy ang walang tigil na pag-atake ng kaaway, magiging napakahirap nito para sa kanyang kaibigang si Ziren.
Kaya't sinubukan niyang magpadala ng mga lamok na may dalang virus patungo sa hilagang kimchi upang ikalat ito na umaasang makontrol ang sitwasyon sa pamamagitan ng mga nahawaan. Ngunit, tulad ng kinatakutan ni Agent, hindi nagtagumpay ang plano. Bagamat kaya niyang direktang magsagawa ng infiltrasyon, humihina ang kanyang kapangyarihan habang lumalayo ang distansya, kaya't hindi na ikalat ng mga lamok ang steel virus gaya ng inaasahan ni Agent. Samantala, sa labanan sa isla na walang pangalan, nanatiling determinadong wasakin ng militar ng hilagang kimchi sina Ziren, Agent, at Yuzi upang maitago ang lihim ng pagsabog ng bulkan sa bundok Baekdo. Dahil sa kanilang determinasyon, parehong naniwala sina Agent at Steel na magpapatuloy si Ziren sa pagpatay ng mas maraming tao. Gayunpaman, hindi iyon ang nais ni Agent. Sa totoo lang, gusto niyang protektahan ang kanyang matalik na kaibigan at mailigtas din ang buhay ng mga taong sumusugod kay Ziren. Ginamit ng Steel ang emosyonal na kahinaan ni Agent, pinapaniwala siyang nais nitong protektahan si Agent at ang kaibigang si Ziren. Kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, marami ang mamamatay. Sa parehong oras, haharapin ni Ziren ang sunod-sunod na pag-atake ng mga tao. Balik sa labanan sa dagat, nagsimula ng magpaputok ang mga barkong pandigma, kasabay ng mga pambobomba mula sa mga jet fighter ng hilagang kimchi. Siyempre, walang epekto ang mga ito kay Ziren, ngunit nagdudulot ito ng panganib kay Yuzi at Agent. Sa huli, ang esensya ng labanan na ito ay protektahan ang dalawa, kaya napilitan si Ziren na umatras upang dalhin sina Yuzi at Agent sa ligtas na lugar. Pero sa huli, nagtagumpay siyang iligtas ang kanilang mga buhay. Alam ni Ziren na ang pagpapanatili ng proteksyon sa mga mahal sa buhay habang nakikipaglaban ay mas nakakapagod kaysa sa inaakala niya. At kung magpapatuloy ito, alam niyang darating ang oras na maaabot niya ang kanyang limitasyon. Sa ibang dako, sa isang bansang kilala bilang Dragon ng Asya, natanggap din ng pinuno ng bansang ito ang mga larawan ni Ziren na ipinadala ng kalapit na bansa. Nakumpirma ang lahat ng impormasyon tungkol kay Ziren, at nagaganap ang isang dagat ng dugo sa isla na walang pangalan. Subalit, sa kabila ng kanyang nasaksihan, tila hindi pa rin siya makapaniwala sa mga pangyayari. Gayunpaman, nais niyang palakihin ang usapin tungkol kay Ziren sa pamamagitan ng pag-utos sa kanyang mga tauhan na ipalabas sa buong mundo ang mga footage na inilalarawan si Ziren bilang banta sa mundo, habang ang resolusyon ay hahawakan ng People's Republic of China. Balik sa labanan sa isla na walang pangalan, walang senyales na titigil ang labanan. Sa kabaligtaran, patuloy ang pagdating ng mga kaaway, kasama ang hindi mabilang na mga jet fighter sa himpapawid at mabibigat na barkong pandigma sa dagat. Bagamat hindi direktang kasali sa labanan, labis ang pagkabahala ni Yuzi at Agent dahil tila nagwawakas na ang lahat. Kung magpapatuloy ang laban ni Ziren, magiging sobra na ito para sa kanya. Sa simula pa lang, hindi pantay ang laban na ito, nag-iisa si Ziren laban sa buong sangkatauhan. Siyempre, alam din niya iyon. Para kay Ziren, ang dahilan kung bakit patuloy na namamayani ang mga tao bilang leader ng lahat ng nilalang ay dahil sa kanilang mga sandata, wika, at pagsulat. Higit pa rito, mula pa noong umusbong ang tao, mas masama pa sila kaysa sa lahat ng nilalang sa mundong ito na pinagsama-sama. Ngunit ang mas malaking dahilan ay walang pagkamuhi ang lahat ng nilalang sa mundo laban sa tao. Kaya ngayon, kung nais ng mga tao na ipitin si Ziren sa sulok, tutugan siya sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagkamuhi ng lahat ng nilalang. Nakakatakot nga ang puot ng kalikasan. Sa likuran ni Ziren, patuloy na nagsasalita si Steel ng mga bagay na nakakatakot kay Agent, na kung magpapatuloy ang ganitong kalagayan, pipindutin ni Ziren ang logout button para sa hindi mabilang na tao, lahat para lamang protektahan si Agent. Matapos mag-isip-isip, nagpa siya si Ziren na magpakahirap laban sa kaaway. Agad niyang iniunat ang kanyang kamay upang tawagin ang lahat ng nilalang. Hindi nagtagal, sumunod sa tawag ni Ziren ang mga makapangyarihang nilalang, nagsimula sa mga ibon na dating namumuno sa kalangitan bago maaga ng mga tao. Sa ilalim ng dagat, sa pagkarinig sa tawag ni Ziren, lahat ng nilalang, malaki at maliit, ay nagsimulang tumugon at nagsimulang sumama sa laban. Napakabilis, ng utusan ni Ziren na umatake mula sa kalangitan o tubig, lahat ng nilalang ay tuwirang umatake sa kaaway ng walang awa. Sa mga sandaling ito, ang sangkatauhan ay kailangang harapin ang galit ng lahat ng nilalang, isang bagay na hindi pa nila nararanasan. Balikan natin ang nakaraan ni Ziren noong siya'y bata pa. Nakaramdam siya ng kalungkutan habang pinapanood ang mga bata sa paligid na naglalaro. Sa kaibuturan, nais ni Ziren na makisali, at alam ito ng kanyang ina. Sa oras na iyon, malumanay na tinanong ng kanyang ina kung bakit hindi siya sama-sama sa mga kaibigan. Nakikita ang pananahimik ni Ziren, alam ng kanyang ina ang kahirapan ng kanyang anak sa pakikipag-usap.
Umupo siya sa tabi ni Ziren at sinabi na alam niyang gustong makipaglaro ni Ziren ngunit natatakot siyang ipahayag ang kanyang mga kagustuhan. Bilang ina, mababasa ni Yongzin ang damdamin ng kanyang anak sa kanyang mukha. Walang pag-aatubili, hiniling niya kay Ziren na ibigay sa kanya ang kanyang kamay at itinaas ang hinlalaki nito. Sa lakas ng loob, malakas na tinanong ni Ziren kung may gustong maglaro sa kanya. Kaagad pagkatapos ng tanong ni Yongzin, masayang lumapit ang mga bata sa kapitbahayan upang makipaglaro kay Ziren, na nagdulot ng koneksyon sa pagitan ni Ziren at ng mga bata sa paligid. Balik sa kasalukuyan, ang itinaas na hinlalaki ni Ziren ay nagsisilbing koneksyon, ngunit sa kakaibang paraan. Sa halip na ilang kaibigan, naging pamilya siya ng hindi mabilang na nilalang mula sa kalangitan hanggang sa kalaliman ng dagat. Simula nang sumali sa militar hanggang ngayon, higit isang dekada na ang nakalipas, hindi pa nakakita ang komandante ng kampanya ng Hilagang Kimchi ng ganitong kakatwang eksena. Nagsimulang magpakaligalig ang dagat na nagdulot ng panginginig sa mga barkong pandigma ng Hilagang Kimchi. Kasabay nito, isang kaguluhan ang bomb alot sa mga jet fighter sa himpapawid. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis na hindi agad nakapag-react ang mga sundalong Hilagang Kimchi. Bilang panghuli, nagsalita ng maikli si Ziren. Matapos ang lahat ng ginawa ng mga tao sa kanya at sa iba pang nilalang, mula sa pag-indulge sa kanilang pag-usisa hanggang sa karahasan, pamimilit para sa libangan, at malawakang paglipol ng walang pagsisisi para sa kita, sa sandaling ito, ipapakita ni Ziren sa lahat na ang kaaway ng lahat ng nilalang ay walang iba kundi ang tao. Mula sa malayo, habang ipinalalabas ang mga imahe ng isla na walang pangalan sa buong mundo, kasama ang kahibangang nagaganap, pati na ang leader ng China ay napanganga sa napakalakas na kapangyarihan ni Ziren. Hindi na kailangang sabihin, maging ang mga karaniwang tao, sa timog o hilagang kimchi man o sa mga bansa sa kanluran, lahat ay may parehong reaksyon. Ito ay sorpresa at pagkabigla sa mga pangyayaring nagaganap. Sa isang maaliwalas na hapon, kalmado si Yuzi habang pinagmamasdan ang mga missile na papalapit sa kanya. Pero para kay Yuzi, ang mga missile ay tila langgam lamang dahil ang nasa harapan niya ngayon ay si Ziren. Kaya kahit na gusto niyang magising muli sa susunod na buhay, hindi na niya magagawa. Para kay Ziren, mukhang hindi pa sapat ang dami ng mga kalaban. Kaya upang maging mas masigla ang labanan, patuloy niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan upang tumawag ng mas marami pang kakampi. Sa pagkakataong ito, pinalawak ni Ziren ang saklaw ng kanyang tawag hanggang 500 milya sa kalangitan. Kaagad, dumating ang mga bagong kawan ng mga ibon. Kasabay nito, pinadala ni Ziren ang kanyang imbitasyon hanggang 500 nautical miles sa ilalim ng dagat upang tawagin ang mga mas malalakas na nilalang upang sumali sa labanan. Sa mga oras na iyon, natuklasan ni Ziren na may isang malalim pang nilalang sa ilalim ng dagat. Siya ay natuwa dahil, bukod sa kanya, may isa pang entidad na kayang magbanta. Sa totoo lang, nang lumitaw ang hugis ng nilalang na ito, nagtataka si Ziren kung bakit hindi ito nagpakita sa North Sea. Pero kahit saan pa ito magpakita, handa si Ziren na tumawag ng mas marami pang kakampi upang salubungin ito. Sa kabilang banda, agad na inutusan ng komandante ng hukbong militar ng Hilagang Kimchi ang buong hukbo na magsimula ng kontra-atake. Gayunpaman, bago pa man sila makakilos, labis na nagulat ang opisyal ng hukbo nang makita ang isang halimaw na tila naririnig lamang sa mga alamat ng North Sea. Sa kanyang pagtingin, gusto na niyang tumakas, pero saan man siya magtungo, lahat ay nasa hangganan na ng kanilang kakayahan. Kaya sa mga oras na ito, kailangan nilang humarap sa laban. Kailangan nilang labanan ang halimaw ng dagat na kilala bilang Kraken. O mas tama, sila ay lilipat mula sa paglalayag ng mga barko at eroplano patungo sa pagdalaw sa kanilang mga kaluluwa. Laganap ang pamamaslang ng Kraken sa buong mundo. Dahil dito, unti-unting naramdaman ng lahat ang takot kay Ziren, na ngayon nakikita bilang banta sa sangkatauhan. Para kay Ziren, ang mga tao ay laging nagkakamali sa paniniwalang naiintindihan nila ang lahat sa mundo. Kaya sa pagkakataong ito, ipapakita niya sa lahat ng tao na wala silang alam, at ang kanilang kamangmangan ang siyang nagpapakita sa kanila na mapanganib. Ito ang mahalagang aral na nais ibigay ni Ziren sa mga nilalang sa tuktok ng food chain sa mundo. Pinangalanan ng tao si Ziren na parang siya ang nagbabantang panganib ng daigdig. Sa isang lugar na malayo sa kinaroroonan ni Ziren, bumalik si Chikiya sa kanyang normal na buhay sa kanyang kafe. Gayunpaman, si Chikiya ay laging nagbabantay sa kanyang mga kaibigan at nananalangin para sa kanilang kaligtasan. Sa punong tanggapan ng United Nations, isang liham ang ipinadala kay Sejong na humihiling na magbigay ng opisyal na pangalan para sa lugar ng madugong labanan, sa halip na tawagin itong walang pangalan na isla. Nang makita niyang lumalala ang sitwasyon, nagsuggest ang kanyang tauhan na ipasa ang lahat sa Department of Geography.
Subalit, matapos ang maikling pag-iisip at pagsasaalang-alang sa sitwasyon sa walang pangalang isla, nagdesisyon si Sejong na pangalanan ang lugar kung saan nagpapasimuno si Ziren ng kaguluhan bilang Red Island. Pagkatanggap ng sagot, agad na umalis ang tauhan ni Sejong upang iparating ang mensahe pabalik sa United Nations. Sa kabilang banda, ang oras para sa baliw na babae ay unti-unti nang nauubos habang lumalala ang kanyang malubhang sakit mula nang nagsimula ito. Akala niya ay kaya niyang harapin si Ziren upang ipaghiganti ang kanyang ama. Ngunit, ang katotohanan ay malayo sa kanyang inaasahan. Sa pagbabalik sa labanan sa Red Island, totoo sa pangalan nito, sa loob lamang ng isang hapon. Isang madugong bagyo ang dumaan sa lugar. Sa ibabaw ng dagat ay makapal na usok, habang sa ilalim nito ay ang libingan ng Northern Forces. Ang amoy ng usok na hinaluan ng malakas na amoy ng dugo ng tao ay nagpalit sa isla na ito. Sa impyerno sa lupa sa bawat kahulugan. Si Ziren ay kilala na bilang isang napakatakot na entidad, ngunit ang mga nagdaang pangyayari ay nagpapatunay na siya ay mas nakakatakot pa kaysa sa inaakala ng Steel. Masasabi na bagamat parehong kalaban ng sangkatauhan, si Ziren ay ibang klase kumpara sa Steel, at ito ay dahil si Ziren ay higit na nakahihigit sa Steel sa lahat ng aspeto kaya't hindi nagawang angkinan ni Steel ang katawan ni Ziren. Sa mga sandaling ito, wala nang pakialam si Ziren sa pagkawasak ng sangkatauhan. Ayon sa orihinal na plano, gagamitin ni Steel ang katawan ni Agen upang galitin si Ziren, pero ang problema ay si Agen ay nagsimula ng unti-unting bawasan ang kapangyarihan ni Steel. Kaya't sa kasalukuyang sitwasyon, kung magpapatuloy ang lahat ng ito nang hindi nagbabago. Ang tanong kung ang sangkatauhan ay mawawasak tulad ng nais ni Steel ay hindi na depende sa kanya, kundi sa anak ng may akda. Habang patuloy na nag-iisip si Steel, bigla niyang napagtanto na handa na si Ziren para sa darating na daan. Nagiging interesante ang lahat para kay Steel dahil gusto niyang makita kung ano ang pipiliin ni Ziren. Sa isang lugar na malayo mula sa Red Island, patungo sa Hilaga, nagsimulang sumiklab ang isang maliit na kislap sa mainland. Pero kapag nilapitan, hindi ito maliit dahil ito ang unang pagputok ng Bulkang Baekdo na nagmarka sa simula ng isang sakuna. Isang tauhan ang nagulat sa pinuno ng Hilagang Kimchi ng malaking pangyayari na naganap. Nang marinig na mas malaki pa ito kaysa sa labanan sa Red Island, inakala ng matandang pinuno na may nagtatangkang patayin siya. Ngunit sa realidad, ang trahedyang ito ay ang pagputok ng Bulkang Baekdo. Ang lahat ay nangyayari ng mas maaga kaysa sa inaasahan pero sa kanyang nalilitong isip. Nanatili siyang kalmado dahil sa kasalukuyang sitwasyon, maaaring ito ang pagkakataon para sa kanya na malutas ang problema kay Ziren. Sa ngayon, ang Hilagang Kimchi ay kailangang harapin ang agarang epekto ng mga lindol na dulot ng pagputok ng Bulkang Baekdo na nagsimula sa pagguho ng mga modernong simbolo ng bansa. Sa harap ng pagkagulat at takot ng mga saksi sa sakuna, ang mga tao ng Hilagang Kimchi ay tumingin patungo sa timog ng Kimchi Peninsula, kung saan ang buhay ay tila normal pa. Gayunpaman, sa pag-usbong ng mga global na impormasyon network, ang balita ng lindol na may lakas na 7.7 Richter scale na dulot ng pagputok ng Bulkang Baekdo ay patuloy na kumakalat. Ayon sa mga eksperto, may isang unit na tinatawag na Volcano Eruption Index, at ang index ng Bulkang Baekdo ay tila kahalintulad sa pagputok ng isang superbulkan na naganap sa Timog Kimchi. Sa kasalukuyang mga pangyayari, ang Hilagang Kimchi ay nakakaranas ng mga lindol at tsunami. Habang tinatayang maaapektuhan ang Timog Kimchi ng pagputok ng Bulkang Baekdo. Ngunit, ang pinsalang dulot ng bansa ay hindi titigil ayon sa inaasahan ni Ginang Sejong. Ang pagputok ng bulkan, lalo na ang abo nito. Ang mga rehiyon sa Hilaga ang labis na naaapektuhan ng mga nasawi at pagbagsak ng abo mula sa bulkan. Bukod dito, ayon sa teorya, ang abo mula sa bulkan ay patungo sa Japan gaya ng nakalarawan sa mapa. Gayunpaman, may mga pagbabagong naganap sa direksyon ng hangin na hindi na rin nakakagulat. Sa Red Island, ang pag-atake ng biolohikal na sandata ng Hilagang Korea ay nag-udyok kay Ziren na lumikha ng isang malakas na bug zone ng hangin bilang ganti. Dahil sa pagbabago ng direksyon ng hangin, ang kasalukuyang hula ay ang abo mula sa bulkan ay lilipad patungo sa gitnang rehiyon ng Kimchi. Nang marinig ito, nagulat ang lahat ng mga politiko na naroroon sa pulong. Lahat ay lumala ng higit pa sa inaasahan dahil ngayon, maging ang Seoul ay haharapin ng direktang sakuna mula sa abo ng bulkan. Balik sa Red Island, pagsapit ng gabi ay nagmarka rin ito ng pagtatapos ng labanan. Pagkatapos ng mahabang tulog dahil sa pagod, nagising si Agen. Gayunpaman, ang kanyang nakita sa harap niya ay hindi na ang madugong larangan ng labanan kagaya ng umaga. Nagtaka siya tungkol sa labanan at nabalitaan na matagumpay ang pag-atake.
Ang pag-atake ng mga puwersa ng Hilaga ay natapos na. Ngunit hindi nagtagal ang kapayapaan. Natuklasan ni Agen na sa kapangyarihang hiniram niya mula sa Steel, maraming tao sa Kimchi ang nakikipaglaban para mabuhay o kaya'y nasawi dahil sa pagsabog ng Mount Baekdo. Tinitingnan ng direksyon ni Yuzi na natutulog pa rin na pagtanto ni Agen na nagkatotoo ang hula ng batang babae sa kasalukuyang sitwasyon. Napansin niyang maraming infrastruktura ang gumuho at ang mga lupain at puno ay nalibing sa abo mula sa bulkan. Nang tingnan niya ng mabuti, nagulat si Agen nang makita na tila ang bagyo ng abo mula sa bulkan ay papalapit na sa kanila. Ayaw niyang malanghap ng grupo ang usok, kaya agad niyang tinawag si Ziren para ilayo sila, ngunit nakaplano na ang lahat ni Ziren. Hindi makararating sa Red Island ang abo mula sa bulkan dahil ito'y patungo na sa Seoul. Matapos magtapat kay Kraken, tinawag ni Ziren si Yuzi upang gisingin. Nagulat si Yuzi nang sabihin ni Ziren na pupunta sila sa Seoul. Habang nais pumunta ng kabilang partido sa Seoul dahil sa banta ng abo mula sa bulkan, normal lang kay Yuzi ang pagnanais ni Ziren na maghanap ng kaibigan. Gayunpaman, nagtataka pa rin siya kung sila'y pupunta sa Seoul. Nagulat siya na hindi pupunta si Yuzi sa Seoul. Nagulat siya na may tiwala si Ziren o sa kung ano pang paraan. Nagpasya si Ziren na gamitin ang kapangyarihan ng dagat, ngunit ikinagulat niya ang tugon mula sa dagat. Habang hindi nauunawaan ni Yuzi kung bakit nag-aalala si Ziren, nagsimula nang mapansin ni Steel ang mga pagbabago kay Ziren. Habang gumagamit ng panibagong taktika ang anak ng matigas na manunulat, itinaas ni Ziren ang kanyang mga kamay sa langit upang makipag-ugnay sa mga ibon, ngunit wala siyang nakuhang anumang tugon. Naramdaman ni Ziren ang unti-unting pagkawala ng kanyang kapangyarihan. Mula sa likuran, lubos na nag-aalala si Agen habang nakikitang walang dahilan ang pagkawala ng lakas ni Ziren. Sa kabilang banda, ang kanyang pag-aalala ay nagbigay daan kay Steel upang sumikat. Mabilis na noga ang isipan ni Agen habang sunod-sunod ang mga malulungkot na pangyayari. Nagulat din si Ziren na makita ang kanyang kaibigan na biglang napahawak sa kanyang ulo dahil sa sakit. Ganon din, labis na nabahala si Yuzi nang makita ang pagdurusa ng kanyang kapatid na babae. Lumapit si Yuzi upang alamin ang kalagayan ni Agen at nagulat siya nang si Agen ay nag-aalala para kay Ziren, hinihimok itong umalis at iligtas ang sarili. Nabigla si Ziren sa biglaang pagbabago ng ugali ng kanyang kaibigan. Gayunpaman, ang presensya ni Steel ay napakalinaw upang hindi mapansin ni Ziren na si Agen ay lubos nang nasa ilalim ng kontrol ng Steel virus. Nauunawaan ni Steel kung bakit nawala ng halos lahat ng kapangyarihan si Ziren. Ito ay dahil nawala na siya ng dahilan upang mabuhay, gaya ng sinabi ni Steel. Mula sa pagiging isang kalaban ng tao hanggang ngayon, si Ziren ay naging isang nilalang na hinusgahan ayon sa kanyang mga kasalanan. Para kay Steel, si Ziren ngayon ay isang tao na lamang. Kaya't nagpasya si Steel na tapusin ang natatanging pagkakaroon ni Ziren na nakahihigit pa sa karaniwang tao. Nang hindi handa, agad na pinaandar ni Ziren ang kanyang mata ng pusa upang iwasan ang mga nakamamatay na atake ni Yuzi. Ngunit, sa pagkawala ng halos lahat ng kanyang kapangyarihan, hindi kayang panatilihin ni Ziren ang mata ng pusa ng matagal. Mula sa pagkakapanganak bilang isang tao hanggang ngayon, ito ang unang pagkakataon na nasuntok siya sa mukha. Sa kabila ng nakikitang kahinaan ni Ziren, nadismaya si Steel. Tila lahat ng ipinakita ng kalaban ay nagdala pa ng kakaibang pakiramdam kay Steel. Naniniwala si Steel na ang pagpapanatiling buhay kay Ziren ngayon ay walang silbi, parang ang kalaban ay naging basura na, at ang kamatayan ang mas mabuti. Gayunpaman, matapos ang halos 5 segundo, napagtanto ni Steel na mayroon pa ring mga natitirang taktika si Ziren. Kahit na nais ni Steel na tapusin na si Ziren ngayon, hindi niya magawa dahil naroon pa rin si Ziren at natural na ayaw ni Kraken na masaksihan ang pagkamatay ni Agen. Isinasaalang-alang ni Steel ang mga aksyon ni Ziren bilang walang saysay na pagsisisi ng tao, ngunit ito ang dahilan kung bakit si Steel ay nagpatuloy na mabuhay. Gayunpaman, patuloy niyang babantayan ng mabuti si Ziren tulad ng pagmamasid sa isang walang magawang tao sa pagitan ng mga yugto ng buhay. Para kay Steel, ipagpapatuloy niya ang lahat upang maubos ang sangkatauhan, isang matagal ng hangarin na hindi na isakatuparan. Ang pagkakaroon ni Ziren ay isang tanda ng kapangyarihan ng araw. Sa isang kisap mata, lumipas na ang isang buong gabi, at si Yuzi ay wala ng kontrol ni Steel. Sa isang bahagyang pagpikit, sumikat na ang araw. Agad na siniyasat ni Yuzi ang paligid upang hanapin si Agen, hindi alam na lubos nang nasakop ni Steel si Agen. Samantala, hindi pa rin maunawaan ni Ziren kung bakit hindi niya magamit ang kanyang mga kapangyarihan gaya ng dati. Nagtataka siya kung ito ba ay dahil nawala na siya ng dahilan upang mabuhay, gaya ng sinabi ni Steel. Palagi nang may malalim na galit si Ziren sa sangkatauhan.
Ngunit bigla, napagtanto ni Ziren na nagsimula na niyang mahalin ang mga tao mula noong una niyang bigkasan ang mga salita ng pagmamahal sa kanyang ina. Maging pagkatapos, nang makatanggap si Ziren ng tulong mula sa iba o nang hindi sinasadyay naging mas malapit siya kay Aegean. Tila nagsimulang magbago nang hindi namamalayan si Ziren. At kahit na hindi niya ito napagtanto hanggang ngayon, si Ziren ay tunay nang hindi nagtatanim ng galit sa sangkatauhan gaya ng dati niyang iniisip. Habang nagdududa pa rin si Ziren sa mga salita ni Steel, bigla niyang napansin ang isang kamay ng tao na lumilitaw mula sa baybayin. Para sa dating Ziren, normal lang ito, ngunit ngayon, ito'y isang ganap na kakaibang bagay. Nalilito si Ziren sa kanyang agarang pagkahilo sa pagkakita ng isang bangkay, na para bang ito ang unang beses na siya'y nakapatay ng tao. Habang nararamdaman pa rin ni Ziren ang pagkahilo, napansin niyang may paparating na drone. Agad na sinabi ni Ziren kay Yuzi na tumakas upang hindi maging target. Ngunit sa ikinagulat ni Ziren, hindi natakot si Yuzi, ipinaliwanag niyang ito'y isang drone na pang-surveillance lamang. Kaya't bukod sa paniniktik, wala silang banta. Ang pagbanggit ng surveillance ay nagpapaalala kay Ziren sa mga sinabi ni Steel tungkol sa pag-obserba sa kanya kung paano magiging extinct ang sangkatauhan. Ngayon, bilang isang ordinaryong tao, ang simpleng pag-iisip sa mga salita ni Steel ay nagdudulot kay Ziren ng malamig na pawis. Ang pamilyar na takot ay biglang sumakop sa kanya, isang pakiramdam na dinaranas ng mga biktima bago mamatay. Sa isang saglit, nanginginig si Ziren ng sobra hanggang sa hindi na niya alam ang nangyayari sa paligid. Nakita ni Yuzi si Ziren sa ganitong kalagayan at hindi na niya kayang tiisin. Sa pamamagitan ng ilang neural manipulation, tinulungan ni Yuzi si Ziren na makuha ang kaunting kaliwanagan, ngunit tinamaan siya ng dumi ng ibon sa ulo. Nang tumingin siya sa itaas, nagulat si Yuzi na makita ang napakaraming ibon na lumilipad sa langit, kabaligtaran sa mga sinabi ni Steel. Kahit na maaaring nawalan siya ng karamihan sa kanyang lakas, hindi pa rin nawala ang lahat kay Ziren. Naniniwala si Ziren sa mga sinabi ni Yuzi, kaya't mula ngayon, tutuperin niya ang pangakong ginawa niya sa ina ni Yuzi at sa kanyang mga kaibigan. Kaya't agad niyang pinili na hanapin ang kanyang mga kasama. Bukod kay Yuzi na nasa kanyang tabi, kasama ni Ziren ang marami pang ibang mga kaalyado. At dito nagtatapos ang kabanatang ito. Kita-kits sa susunod na episode.